Eto, alimbawa po 'to, niloloko tayo ng mga 'to, eh. Magdadagdag po ngayon 2025 starting January 1, dadagdagan po yung premium ng SSS. Ako po hindi po ako miyembro ng SSS na, 'no? Pero ang sinisisi po ng mga 'to, si Marcos po yung under po ni Pangulong Marcos magdadagdag po ng SSS premium, 'no? Sino ba pangulo ngayon? Si Marcos. Sino po ang sinisisi nila? Yan daw po ay batas na pinirmahan ni Duterte. Alam ninyo, kung pwede pong ipatigil ni Marcos, yan yung problema sa mga to eh. Pagbatas po ay pag masama po epekto sa mamamayan, katulad niyan, SSS, magdadagdag ng premium. Ibig sabihin, magdadagdag kayo ng hulog, kayong mga miyembro ng SS. Pag alam ng mga nila na tututulan ng mamamayan, isisisi kay Duterte. Sino po ba ang presidente ngayon? Si Marcos. So sa tingin ninyo, walang kapangyarihan si Marcos na isuspend yan? Meron po. Dahil gusto niyang itataas niya. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nung si Duterte ang presidente, ayan. Eto po, balita to noon. Rodrigo Duterte was able to suspend the Social Security System contribution rate increase during COVID-19 pandemic through Republic Act 11548. The law allowed the President to suspend the 1% increase in contribution rates for the duration of state of calamity. Di ba? Ano pa? The SSS contribution rate was scheduled to increase 13 to 14% in 2023 and 15% in 2025. However, the President was able to suspend the increase due to pandemic. The Social Security Act enacted in 2019 gave the Social Security Commission the power to gradually increase the SSS contribution rates every 2 years. Yan po. So, pwede pala kung gusto ng Pangulo. Gagawa lang po ng mga batas. Di ba? Magkakaltas, dadagdagan ng kaltas eh. Kung gusto po ng Pangulo, pwede niya pong ipasuspend. Kaya wag niyo pong sisisihin si Duterte kasi si Duterte pinasuspend niya. Ngayon, Pangulo na, iba na, hindi pinasuspend. Pwede nga nilang baguhin yung batas eh. Ang dami nga nilang pwedeng gawin eh. Yan yung problema sa atin eh. Alam ninyo magagalit yung mga tao, isisisi ninyo. Isisisi nyo kay Duterte. Di wag ipatupad ni Marcos. Ang dami niyang congressman, ang dami niyang senador, sabihin lang niya, pwede ba isuspend nyo muna at walang pera mga tao? Pwede ba yon? Pwede. Kaya nga may Senate at Congress eh. Kaya wag po kayong sisi ng sisi. Yan yung problema sa inyo eh. Di ba? Ngayon, sige. Pag-usapan natin yung dapat tinuloy. Hindi ba maganda yung build ni Tatay Digong? Total, gusto ninyo yung mga ganyan, yung hindi tinutuloy. Kayo po tatanungin ko, di ba maganda yung build? Wag na yung build kasi malaki yun eh. Yun na lang pong may pondo na, may magpopondo na, meron na pong plano, meron na po, ipapollow up na lang. Yung pong Mindanao Railways, hindi po ba maganda yun? Maganda po yun para sa mga taga Mindanao. Hindi lang po para sa taga Mindanao. Overall po para sa Pilipinas. Bakit hindi po pinatuloy ni Marcos kung maganda? Yun nga po yun eh. Dahil po ang presidente, kahit maganda proyekto, pwede niyang ipatigil. Yun yung problema. Hindi nyo nakita na maraming proyekto si Duterte
na na-enjoy natin ng 4-6 years niya, naligayahan tayo, hindi na pinagpapatuloy ni BBM, wala kayong nakikitang mali. Halimbawa, yung war on drugs, napakabuti ng epekto niyan para sa atin. Tumahimik sa mga lugar na may mga droga dati. Oh. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, panahon ni Marcos, pinatigil niya yung war on drugs. Ano pa pinatigil niya? Yung napakagandang friends to all enemies to none. Pinatigil din niya. Bumalik tayo sa pagiging tuta ng US. O bakit pag etong mga SSS contribution ng pinag-uusapan, isisisi nyo kay Duterte? Over po ang kapangyarihan ng Pangulo. Kung gusto niyang hindi ipatupad, pwede. Kung gusto niyang ipatupad, pwede rin. Ibig sabihin, yung magagandang proyekto ni Duterte, hindi niya pinatupad. Kahit pangako niya. Tapos yung ganito, SSS contribution, isisisi nyo kay Duterte. Pag mga pangit, isisisi nyo kay Duterte. Ganyan talaga ang patunay na walang kakayahan yung presidente nyo. Di ba? O sana, di may nagagalit kung hindi kayo bura ng bura. Yun eh. Pag mga war on drugs, mga programa na build, pwedeng hindi ituloy. Hindi kayo nagrereklamo. Pero yung mga masasaktan yung mga mamamayan, katulad ng contribution ng SSS, dadagdagan. Sasabihin nyo, batas ni Duterte yan. Pinatigil nga ni Duterte, pwede. Hindi pwede kay Marcos. Samantalang hindi naman niya batas yan. Hindi nyo po maluloko yung mga tao sa ganyan. Ngayon po, magtataas ng premium yung SSS, isisisi nila sa nagdaang Pangulo. Saan kayo makakita? Pero, anuhin po natin yung kanilang Opo, tataas po. Pero dapat natin sagutin yung kanilang mga binabanat. Yan si Ace Barbers, naghihintay po kami kasi ang bintang niya, mga narco vloggers, mga vloggers na pinuponduhan ng Pogo. Siyempre, madali pong i-deny. Baka banatan natin niya. Sabihin, hindi ka naman kasama ron ba doon sa mga sinasabi ko? Di ba? Pag tayo po pinatawag at tayo po ay pagbibintangan nila na narco vlogger at Pogo vloggers, kahit po siguro wala po tayong budget, irereklamo po natin yan. Kung tayo po ay isasama nila dyan sa mga tinatagurian nilang narco vloggers o Pogo vloggers. Dahil ni sa Hinaga po, wala po akong kakilalang drug lord at saka may-ari ng Pogo. Lalo na pong walang nagbabayad sa amin, no? Yan nga po numero uno namin tinitira, yung drug lord, saka yung mga lintik na Pogo. Wala po kaming pakialam dyan sa mga Pogo na yan. Tapos, pero siyempre, wala naman silang pinapangalanan, di ba? Yan ang problema eh. Wala silang pinapangalanan na mga vlogger, pero paulit-ulit sila na may mga vlogger na Ace Barbers. Sana naghihintay kami ng mga patawag, no, na mga sinasabi nyo mga narco vloggers at mga Pogo vloggers. Kinakailangan po kayo po ang pamantayan niyan, no? Nagbibintang kayo. Kinakailangan naman patunayan nyo. Hindi po pwedeng hindi mag-akusa lang kayo na mag-akusa. Hindi po, ang kaibahan po ng mga vlogger, wala po kaming, alam nyo po, wala po kaming amo, no? Vlogger po kami. Kaya po, kaya naming sagutin araw-araw yan.
Sabihin nyo po kung sino yung mga yan. Kasi, pag hindi kayo nagsasalita, aakalain ng mga tangang katulad nitong yung tinanggal natin na kami yung pinagbibintangan nyo. Bakit hindi nyo po masabi? Kayo po ay congressman, alagad kayo kayo po ay mambabatas. Yung ginagawa po ninyo, no, sa inyong mga iba, yung ginagawa po ninyo sa mga sinasalang nyo po dyan, mahirap pong gawin sa mga vlogger dahil kami po, madadaldal kami. Hindi po kami titigil sa kadadaldal sa inyo. Mag-name po kayo, magpangalan po kayo ng mga vloggers kasi po, mahirap naman yan na mambabatas na kayo, parang ginagawa nyo pang blind item. Hindi naman po kayo alagad ni Christopher Min para i-blind item nyo po yung mga vloggers. Dahil kung totoo po na may mga binabayaran po mga narco-politician, mga nagtatanggol po yan sa mga drug lord. Malamang hindi kami yan. Pangalanan nyo po. Kasi, unlike po sa mga ibang iniimbitahan nyo na mga maginoo, no? Merong mga honor-honor. Ang pagkakaiba po namin, trabaho po namin dumaldal. Mas lalo nyo pong ginigipit yung mga vlogger, mas lalo nyo pong pinagsasabihan ng kung ano-ano, mas lalo po kaming dadaldal. Hindi po kami mga bobo, yung mga mahihina utak na akala nyo kaya nyo takutin basta-basta. Dapat yan, kayo'y mambabatas, nagsasalita kayo, nagsasalita po kayo po'y mambabatas na may mga vlogger na pinupunduhan ng kung sino, patunayan nyo. Kami po naghahanap ng pruweba kasi yung iba wala naman. Hindi naman mga vlogger kasi yung mga sinalang nyo dyan na kinukontempt nyo. Kami, hindi pa nyo kami sinasalang. Pumapalag na kami sa pinagsabi nyo. Congressman Ace Barbers, sino ba yung mga vlogger na tinutukoy mo? Ng mga pinupondohan ng droga? Ba dapat po yan? Dapat po yan. Yung mga nagtatanggol ng drug lord at saka mga taga-pogo. Aba, dapat po talagang yung isalang yan. Pabor kami dyan sa inyo. Pero, magpangalan kayo. Kasi nadadamay po yung marami pong tatanga-tangang mga nanunood. Di ba? Kita nyo ang konklusyon nila. Ang konklusyon na nila, mga DDS yung mga vlogger na tinutukoy nyo. Tukuyin nyo po. Aba, hindi naman po kami papayag na basta-basta yung mga vlogger, akusahan nyo ng mga fake news. Hindi po kami nagpe-fake news dito.